Pilipinas ay kilala sa mayamang kultura at kasaysayan na pinayabong ng mga karanasan mula sa pagkakasakop ng mga dayuhan na nagsilang ng mga magigiting na bayani. Isa ang probinsya ng Bulacan na kilala bilang tahanan ng mga bayani at makata. Ngunit kilala rin ang Bulacan sa tinatawag na singkaban o sining at kalinangan ng Bulacan o sa Ingles ay Arts and Culture of Bulacan. Ang singkaban ay ang mga bamboo arc na sumasalubong sa atin kapag bumibisita sa mga bayan sa Bulacan. Binubuo ito ng kawayan, abaniko o pamaypay, bulakaykay at rayos. Ngunit noong nakaraan lang ay pinag-uusapan sa social media ang isang post tungkol sa singkaban. Ngunit hindi ito tungkol sa mga bamboo arc sa Bulacan, pero sa isang disenyo ng barong. Si Emmanuel Anthony Rosana ang nagdisenyo ng kanyang barong para sa kanyang graduation noong nakaraang Marso. Inspirasyon niya rito ay ang singkaban ng kanyang mahal na probinsya ng Bulacan. Ano nga ba ang kwento sa likod ng kanyang malalim na pagmamahal para sa sining at kultura ng kanyang bayang Sinilangan? Pakinggan natin mismo sa kanya dito lang sa Kada Umaga. Mula pa sa lalawigan ng magagandang dilag at mga bayani, mga kada, let's all welcome E.A. Rosana from Bulacan. Thank you. Good morning, Ms. Diana. Good morning, E.A. Bati ka naman sa mga Bulakenyo at Bulakenya. Magandang umaga po sa kapwa ko Bulakenyo. Ako po si Emmanuel Anthony Rosana, tubong Bulacan mula sa lungsod ng Maykawayan at bayan ng Marilao. Napaka-Tagalog. Parang kapag nagsalita kay napakalalim. Yes. Ganun talaga maraming mga salamat Bulacan. po. I like the Yes po. accent, so I can learn. Eto balita namin, etong ginawa mong to, sinuot mo nung graduation mo. Yes po. Bakit nabuo o paano nabuo itong concept na to, E.A.? Ako bilang isang artist, gusto ko sanang i-showcase yung sarili ko on my graduation day. And graduating with flying colors, I wanted to wear something that will represent my art, my culture, and my identity. At ako, yung brand ko as an artist kasi gusto ko ina-uplift ko yung Filipino culture, yung mga icons natin sa Pilipinas na minsan nakakalimutan na ng kapwa natin Pilipino. At ayun, that is why dinesign ko yung barong na to. You're a multimedia artist, no? Yes po. You graduated summa cum laude. Yes po. Thank So you anong so pakiramdam much. na ang daming nagaganap nung araw na yun? Actually, overwhelming siya. Especially, monumental kasi yung graduation day sa atin. At sobrang saya ko to represent yung lalawigan na pinagmulan ko, which is Bulacan. Masayang-masaya ako na on my graduation day, proud ako sa sinuot ko. At ito ay isang representation ng aking pride and honor. Sinasabi ko nga, love letter ko siya sa aking province. Yes And po. kumusta ang reaction naman ng mga classmates mo nung nakita nila? Sobrang heartwarming ng reactions nila when they recognize na yung suot kong barong is, they know na very EA. So, they recognize agad na, pag Filipino, gawa siya ni EA. At isa siya sa mga advocacy ko as an artist na ipakita kung gaano ka-rich yung kultura natin, lalo na ng isa lang sa mga napakaraming provinces natin sa Pilipinas. At iyon po ay dahil sa aking sinuot. Yes po. Sorry, sabi mo very EA. Yes. Pang ilang beses mo na ba ito ginawa, EA? Actually, first time ko lang mag-design ng barong, pero most if not all of my art pieces consists of or is inspired by the Filipino pop culture, Filipino icons, at gusto ko on my graduation day, fully represented siya ng lahat ng ginawa ko during my college. Ano pa bang iba mong ginagawa? Ako ay isang multimedia specialist ngayon. Nung college ako, gumagawa ako ng mga art pieces like 3D animation, gumagawa ako ng mga sculpture, traditional art pieces na laging may connection sa Philippines. At ngayon, very in line pa rin sa Pilipinas yung ginagawa ko dahil nag-work ako para sa mga music video ng mga Pinoy pop
groups natin or mga P-pop. So, Nice. yung surge ng P-pop natin ngayon ay very... Demand na siya ngayon. Yes, very very fulfilling to be a part of that. So, very in line pa rin sa aking How? branding. Ako po kasi gusto ko po sanang maging director at nangangarap po ako na magtrabaho sa industriya ng entertainment. Kaya mapalad po ako na binibigyan ako ng chance to work with these kind of people and to also showcase my advocacy para yung message ko for the Filipino people ay maipakita ko through helping them through the art that they also showcase. Hindi lang yung sarili ko, kundi pati sila. That's really Yun, cool. Really napakaganda. Nice. Napakaganda. Thank you po. Paano naman kapag meron ba ka ba ng experience sa mga beauty pageants as well? Kasi di ba maganda rin yun. Dala-dala Mga natin pag-design. yun. Oo. Yes po. Nung high school ako, meron naman akong experience with pageantry sa mga school, Mr. Like gumawa Elmes, po kayo ng ganyan. damit sa mga Yes, nagde-design din ng mga costumes sa mga school plays, ganyan. Ayun po. Eh, balik tayo dito sa barong. barong, oo. Gaano katagal mo to ginawa, kinonceptualize? Since last year, gusto ko na talagang mag-design ng barong for my graduation day. Pero nag-start akong gumawa ng mga drafts noong January. Tapos weeks before my graduation day, nag-contact ako ng mga mananahi natin na local artisans from Laguna. They are from Carl House of Barong. At pinakita ko sa kanila yung design ko and then sabi nila, sige game, gawin natin yun for your graduation day. And yung design is very inspired by Singkaban or Sining at Kalinangan ng Bulacan, yung bamboo art na makikita natin sa mga everywhere sa Pilipinas actually. At ito rin, yung bamboo, very prominent siya sa buhay ko dahil galing ako sa May Kawayan, Bulacan. At bukod doon, icon ko siya of my growth and persistence. Bukod doon, symbol din siya, yung barong is inspired also by Solihia weave. Yes. Yung mga rattan na ginagamit natin sa mga basket, sa mga sombrero, sa mga bintana. So, I want it to be simple, na magagamit ko pa rin siya sa iba't ibang event, pero still a representation of myself, including my logo na nakalagay sa my chest area. Napakaganda rin ang logo mo na nandyan. Yes. Thank you Good very job, much po. good job. Thank you very Nung much. nakita to, EA, na pinost mo or ng mga classmates mo nung graduation nakita, meron bang nag-ano sa'yo, lumapit, gusto na nilang i-rent agad? Actually, yes. And super happy din ako na mayroong mga nagtatag ng tourism ng Bulacan to appreciate this piece. Kasi nga, hindi lang naman din ito yung first art piece ko na ginawa in honor of my hometown. At bukod doon, very heartwarming to see all the people to appreciating my art and also knowing kung ano ba yung meron sa Bulacan. Yun naman yung essence nung pinakita ko na itong art na to ay nabubuhay pa rin. At kailangan nating tandaan na part to ng culture natin. So what's next, EA? I wanted to be to encourage all my fellow youth, lalo na yung mga artists natin who use Filipino terms, Filipino references sa kanilang mga ginagawa. Hindi lang sa industry ng art, bagkus pati na rin sa architecture, sa mga events. I believe now is our time to encourage people and to make Philippines alive again. Part siya ng branding natin at kung gaano kahalaga yung identity ng Philippines at paano natin sila maibebenta sa iba't ibang parte ng Pilipinas at sa buong mundo. Totoo, hindi lang basta sa Pilipinas, kundi sa buong mundo rin, no? Yes po. So, Thank you so meron bang susunod na design na barong ang aabangan ng ating mga kada EA? Yes po, hopefully sa mga susunod na magiging events ko or kung mayroon man po lalapit for me to design their barong, I would be very much honored to design it. Kung ano yung storya naman ng buhay nila, para maging personal din sa kanila yung isusuot nila for whatever event that they're gonna go. Yun po. And speaking of that, please invite all of us here and everyone watching para follow kanila, i-contact kanila. Go Yes. ahead. Thank you so much for Kada Umaga of Net25 for inviting me here. You may follow my art at EA_Telier. That's TELIER. You may follow me on my social media accounts at EA_Rosana. And please support all Filipino artists. Kung ako nabigyan ng platform to create this piece of art, let's uplift the Filipino spirit and incorporate it in everything that we do, because now is our time
panahon natin to at tayo ang bubuhay ng susunod na Pilipinas. Totoo yan. Maraming yaman ng Pilipinas na dapat nating ipagmalaki. Maraming Diba? salamat. Yun yung, eto, Bulacan pa lamang to, diba? Marami pa tayong yaman ng Pilipinas sa iba't ibang parte ng ating lugar, ng ating Yes. bansa ang kailangan natin pagyamanin pa. True. Yes Diba? Thank you so Thank you much, for EA. Thank you so much. Thank you, Miss Emma. Thank you, Miss Maraming Diana. salamat. At dahil sa iyong napaka-inspiring na kwento, syempre merong regalo ang kada umaga sa iyo mula sa Miniso. Thank you very much po. Thank you. Thank you, EA. Thank you very Maraming much. Thank salamat. you. Thank you. Hi, mga Kanet 25. This is Emma Tiglao. For more Kada Umaga updates, just click the subscribe button and follow us on Net25 social media pages at Net25 TV and at Net25 Entertainment Facebook page.